Good morning. It's March 1 already, 2025. At ako'y pauwi ng Quezon. It's already 7:30. Katatapos ko lang ng aking talk time from a follower na taga Arizona, USA. Kaya medyo napaaga. Aga namin, 7 o'clock. Pero natapos na kami mga 7:20, ganun lang kabilis kasi wala na kami mapag-usapan. Mukhang na-address na namin lahat ng kailangan niyang kailangan niya malaman at makatulong sa kanya kung paano niya ma-manage yung kanyang symptoms. Okay, so today we talk about pagtulog, yung hirap sa pagtulog pa rin. Sasamahan ko ng ibang mga learnings, no, na magagamit ninyo on managing your anxiety base dun sa mga nakaraang usapan, mga tanong, etc. No? Yun yung video natin for today. So gagawin natin itong part 4. Ito yung kanyang main topic sa pagtulog pa rin, no? Yun, so medyo brace yourself kasi medyo gusto kong medyo tagal pa ng biyahe ko, so medyo mahaba-haba ito, pero I hope na may makuha kayong mga kaalaman dito para makatulong sa inyong anxiety disorder. Okay, my name is Jeremy. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and a cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. I'm not a doctor, I'm not a health professional, I'm not a psychologist. Pero yun nga, ako'y may certificate ng CBT at ang background ko ay BS Psychology, no? Kumbaga kulang lang ako ng lisensya to practice it, but you know, I do videos to share knowledge, no, based on science and new learnings. Okay, paalala lang po, dapat diagnose ng doktor. Kailangan ho talaga ng doktor, no? Again and again, ulit-ulitin ko talaga kasi gusto natin ma-rule out muna yung mga physical na sakit, no? Para masabing anxiety disorder lang talaga at hindi lang gagaling organically, no? Sa inyong biology, ibig sabihin sa inyong katawan, no? Talagang nasa pag-iisip lang. At kadalasan dahil sa mga maling pag-iisip, kulang sa kaalaman, walang kaalaman at all, at hindi nag-iisip, apat yon, no? Walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman, at hindi nag-iisip, kaya may takot ang tao. At ang takot ang nagbibigay sa inyo ng mga simptomas ng fight, flight, freeze response ng katawan. Yan yung mga hirap nyo sa paghinga, pamimigas ng muscle, hilo, sakit ng ulo, etc. etc. Okay? So yun, kaya importante yung kaalaman na ito. And also, aside from kaalaman, kasi kadalasan sa inyo dyan, nare-reassure na kayo sa kapapanood sa akin ng mga videos pero walang application, kaya paulit-ulit pa rin kayo. Pabalik-balik lang kayo kasi pag napanood nyo ko, ay okay, wala pala akong sakit, normal pala to, pangit lang talaga yung pakiramdam, okay na ako, yay! Pero walang nagbago sa inyo, hindi kayo nag-exercise, hindi kayo exposed sa umaga't gabi, no, sa araw, lalo na yung pagkain nyo ganun pa rin, may kape, may mga sports drink, yung mga highly caffeinated na drinks na yan, wala, maglulup lang po kayo hanggat kala nyo naayos kayo sa pakikinig lang sa akin, pero walang application, walang change sa inyong behavior, wala pong babalik at babalik po kayo. Hindi sapat yung narinig lang, kailangan po talaga yung kaalaman ay mai-apply. Yun po yung perfect formula para sa management ng mga simptomas ng anxiety disorder. Okay? So, let's start. Yung last kong sinabi dun sa pagtulog is, yung part 1, part 2 kasi ano yun mga physical, no, na mechanism ng katawan natin yung sa pagtulog, no? Ngayon, ang last kong sinabi dun na word is guilt. Okay? Ang hirap talaga din makatulog kapag mayroong guilt, no? May ginawa kang mali, may ginawa kang nakasakit ka, physical or emotional, or meron kang hindi ginawa, and basta bottom line, you feel guilty. Okay? And syempre, talagang medyo may mga tao na hirapan ng tulog
dahil dun sa guilt na nararamdaman nila. Ngayon, kung hindi nag-a-apply sa inyo yung guilt, di panoorin nyo yung part 1, part 2, part 3 sa pagtulog, kasi doon ko naman ipinaliwanag yung tungkol sa anxiety at hindi ka makatulog, no? Pero ito kasing video na ito, sasakupin ko yung lahat dito kaya medyo mas mahaba to, hindi lang ito 10 minutes, no? So yung guilt na yon, okay, so importanteng ma-address yung guilt. May tatanungin ako sa inyo. Halimbawa yung anak ninyong 4 years old, ano, yung 4 years old na anak ninyo, nasaksak niya ng matulis na lapis, na pencil, yung kanyang kaklase o ang kanyang kapatid, no? Talagang dumugo. In fact, nagmarka pa, no? Nagmarka talaga, nagpeklat pa talaga, no? Itatakwil mo ba yung anak mo na yon? Palalayasin mo ba yung 4 years old mong anak? Bubugbugin mo ba siya? Naku, ibang magulang bubugbugin talaga may mga ganun no? Maling-mali talaga, mali. Naku, pero at least itong to, magkakaroon kayo ng awareness, no? Mali talaga, no? Okay. So, karamihan sa inyo, syempre, sabihin nyo hindi, syempre anak ko yun, ganyan, ano? At alam mong bata siya. Anong alam niya sa mundo? Alam niya ba na maaring magpeklat yung ginawa niyang pagsaksak doon sa mukha nung kapatid niya o nung kaklase niya? Hindi. Naintindihan mo na yun ay aksidente dahil bata siya. Wala siyang alam. Hindi niya alam kung ano yung future na repercussion o yung future na epekto noon. Even yung epekto doon sa nasaksak niyang bata na dumugo, wala siyang idea at all kasi 4 years old lang siya. Okay? So, maaring pagalitan ninyo, anak, no, kasi kailangan din matuto ng bata na bad yung ginawa niya, na mali yung ginawa niya. Natututo nga siya Natututo nga siya. Ngayon, kung nag-react kayo na strongly, halimbawa talagang, anak, mali yung ginawa mo, palo, or I don't know, kung ano man yung ginawa nyo doon, or pinarusahan nyo siya, naka-face the wall siya, whatever, no? So, siya rin matututo na, ay, ganun yung reaction ng parents ko, ng nanay ko, ng mga tao, bad pala yun. And then the kid learns, natututo siya. So, alam niyang hindi niya na pwedeng gawin yun kasi hindi maganda yung naramdaman niya nung ginawa niya yun. Nagalit mga tao sa kanya, basta may galit, umiyak siya, no? Baka napalo pa siya, no? Ganon. So, natuto siya doon. Pero ikaw, as a parent, ikaw as an adult, nung nakita mo yung batang yon, madali mong i-brush off yon. Ibig sabihin, yung kaya mo siyang tanggalin na kagad kasi tanggap mo na ang batang yon ay 4 years old. At ganun lang yung level ng kanyang pag-iisip. No? Wala siyang kapasidad mag-isip better. No? Naintindihan ninyo? So, ngayon, yung batang yon will probably, baka siguro because of the reaction ng mga adults paligid niya, baka may konting remorse, guilt yung bata. Pero kasi bata siya, madali rin mawala sa kanya yon, no? Pero tumatak na yung lesson, no? Ibig sabihin, hindi niya dadali na guilty ako for the rest of his life. Hindi na sa kanya kasi bata rin siya right? So isipin niyo na lang, ngayong matanda na tayo, hindi porket matanda na tayo, we know better. Kasi everyday we still learn. So halimbawa, nung matanda ka na, talagang kahit intentionally, dahil sa galit mo, sa inis mo, halimbawa, nahuli mo yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, sinampal mo, sinaktan mo, and nakasakit ka talaga, no? And you feel guilty about it. Hindi nga baka nga hindi mo feel guilty kasi nga may nangyaring masama ay nahuli mo kunyari nasadya mo, no? Dahil siguro tatanga-tanga ka lang din, no? Inggitera ka, whatever. May ginawa kang sinadya mo man o hindi, pero kahit sinadya, extreme na natin,
may sinadya kang bagay, ginawa mo talaga, and then na-realize mo mali yung ginawa mo and you feel guilty about it. No? Or for example, ito na lang, yung sister ko, namatay yung tatay namin, 8 months lang ako, baby pa ako. So, dala-dala niya yung guilt niya tuwing, ano na yun, nasa 60 plus na yun. Tuwing mag-iinuman kami, magkukwentuhan sa family, iiyak yun kasi naalala niya, sana nandun ako kay Papa nung namatay siya. Nandun naman siya, dumating siya, kaso hindi siya pinayagan atang umalis Hindi siya pinayagan pumunta ng Manila, pero pumunta siya Manila nung nasa deathbed na yung tatay ko nung may cancer. Parang siya nagsisisi na sana hindi na siya umalis, sana nandun na siya. So may mga ganun, may guilt feeling siya. So may mga tao na because of guilt, minsan nagigising talaga sila sa gabi, ang sama ng pakiramdam nila because of that guilt, no? Minsan hindi na naisip yun, nakasama na sa system nila, no? So anong gagawin? Guys, tatandaan nyo lang po, hindi ito para malusutan ninyo yung mga kasamaan na ginawa ninyo in the past. The point is, kung nakagawa man tayo ng mga masasama, mali, or mga bagay-bagay na dapat may ginawa tayo pero hindi natin ginawa, then tatandaan ninyo, para tayong 4 years old na bata, na yun lang yung level ng kanyang kapasidad. Bata pa tayo, or kahit matanda ka na, dahil tatanga-tanga ka pa rin, maaring magawa mo pa rin yung mga ganong bagay. It is just because yung level ng pag-iisip mo nandun lang. Kasi hindi magagawa ng taong mature yun. And we have to accept na yung wisdom natin, yung pagiging wise natin, and yung maturity natin, hindi lang sa edad yun, sa experiences, sa mga ganitong pakikinig, no? You learn from people. Gaya niyan, sinishare ko sa inyo, nagkakaroon kayo ng awareness na nung panahon na yun, hanggang doon lang yung level ng pag-iisip mo, gaya nung 4 years old na nasaksak na yung mukha nung kaklase niya or nung kapatid niya. Diba? So may ginawa tayong masama na hindi natin napag-isipang maigi, kasi hindi naman siguro tayo talaga masamang tao para pag-isipan natin, pagplanuhan talaga. May mga bagay-bagay na may mangyayari, depende doon sa sitwasyon mo, doon sa kayabangan mo or kalungkutan mo or whatever, or you have needs. So nandun siya. So anong ibig sabihin nun? We have to understand and we have to realize na yun lang yung kapasidad natin. But now that we know, sa tingin mo ba uulitin mo pa yon? Lalo na kung talagang nag-guilty ka and all, I don't think so. Because you've learned your lesson already. Ngayon, kung mangyayari man ulit yun, ay may ibang rason yun kung ba't ganun nangyari. Maaaring hindi mo nakita. Or talagang sinadya mo na. Okay? Ngayon, kung sinadya mo na, and then you feel guilty about it, then you ask yourself, kailan ka titigil? For example, ngayon ko lang na-realize, halimbawa, may mga kabit. Bahala ka kung ikaw ay kabit na follower ko, no? Alam mong sinisira mo yung pamilya nung may asawa, etc., etc., and then you still continue because sinasabi mo you're fighting for your love and blah blah blah, kung ano man yung pinaniwalaan mo sa sarili mo na naging tama na sa'yo everyday. If you feel guilty about it, then ibig sabihin there's something wrong. There's something wrong. Itong pinag-uusapan natin kasi, it's really about you being miserable, you feel bad about it, kaya hindi ka nakatulog, then kailangan may change. Gaya lang din yan ng mag-asawang nang binubugbog ng lalaki or ng babae, may ganun. Nang bubugbugan silang dalawa or isa lang nang bubugbog doon, either yung lalaki o yung babae. Ang sasabihin ng therapist, kailangan hiwalayan yun. Kasi nalalagay na sa danger yung tao. Paano ko yung mga bata pa? No? Kung nalalagay na sa danger, ang una, safety first. Dapat ganun lagi ang rule. Safety first. Hindi pwede. Ano yan? Maghiwalay lang kayo pag may namatay na? Or yung anak na pahamak na? Hindi pwede. No? So ngayon, kung kayo ay religious at nagsabi na dapat tanggapin, tsagain,
na kasi mag-asawa, mali po yun, no? Sinasabi natin, sige, okay, mag-divorce, pero hindi pwedeng sinasaktan ka. Kahit ang simbahan, mag-agree, hiwalay kayo, hindi nga lang divorce. Yun yung sinasabi ng simbahan no? Pero syempre, bottom line, gusto natin magbago lahat ng tao. Hindi ko rin sinasabi na hindi magbabago yung nananakit, ha? Pwedeng sa pagkakaroon ng mga realization, gaya nito, na-guilty din siya, then he has to stop. Kailangan niya i-manage yung kanyang anger. Kaya nga may anger management din. Anong gagawin? Kasi itong taong to, yun lang din yung level ng pag-iisip niya, na mananakit siya kasi he feels relieved kasi maari nung bata siya, ganun din ang ginagawa sa kanya nung magulang niya. So ngayon, kung ikaw yung ganung nananakit, now you have awareness. Kung ikaw man ay follower ko at ganun ka, ngayon may awareness ka na ito pala yung nangyayari, itong epekto, and I don't feel good about it. Then there must be change. Kailangan may pagbabago doon. Maraming ways kung paano magbago. In fact, merong cognitive behavioral therapy for anger management. Kaya ko rin gawin yun, no? So, merong iba-iba. May CBT for anxiety, for anger, ganun. Okay? Okay, ganon. Sige. So, ngayon, pag na-manage mo na yung guilt, so I hope naiintindihan niyo, no? Na we have to forgive ourselves kasi kailangan natin tanggapin na nung nangyari yung bagay na yon at yung sitwasyon na yon, we're stupid. Ganun lang yon basically. Tayo ay tatanga-tanga kasi hanggang dun lang yung level ng pag-iisip natin. Kasi sa tingin mo ba, kung you know better, gagawin mo yon? Hindi, di ba? Okay. So what's good about this is that you feel guilty about it. Pero kailangan tanggapin mo lang sa sarili mo para mawala yung guilt na, halimbawa yung sister ko, hindi niya na mababalik yon, but she has to understand now na nagawa mo yon, na umalis ka dahil sa gawa ng kabataan mo, gawa ng pangarap mo siguro, kasi umalis siya, taga ano kami, Negros kami, gawa ng pangarap mo. So kasi ganito mangyari, paano kung hindi naman namatay yung tatay ko at buhay pa hanggang ngayon at naging successful talaga siya? So magkakaroon ba ng guilt feeling? Wala, di ba? Pero it's pointless, it's useless. Para sabihin ko nga mismo, mali nga yung ginamit kong sample na sana hindi nangyari yun. Hindi kasi hindi mangyayari yung panahon ngayon kung hindi nangyari yung nakaraan na yun. Gets? So in fact, wala tayong dinidiscuss na guilt ngayon kung walang mga nangyaring past. Kaya nga kayo, tinutulungan ko kayo, and this is very very important, ha, kasi ang daming tao na hindi nila mapatawad yung sarili nila, no? Hindi nila mapatawad yung sarili nila. But yun na nga, science din na yung utak mo at yung mga ano ba yung part ng brain na sa memory, hippocampus, may hippocampus na tayo ngayon. Nung kailan lang, mga amygdala, mga frontal cortex, ngayon may mga hippocampus na tayo, no? Andyan yung mga memory na yan na lumalabas, no? So ngayon kailangan mo nang i-override yon with awareness, na you accept na nagawa ko yon, kahit ako yung pinaka-stupid nung time na yun, kailangan ko tanggapin kasi yun lang talaga yung level ng utak ko. Bobo ko, gusto ko lang magpakasarap, gusto ko lang, selfish ako talaga, kasi yun lang yung utak ko that time But now iba na. Then kapag na-realize mo yon, gaya ng isang 4 years old na bata, hindi mo palalayasin yun. Anak mo pa rin yun, yayakapin mo, aalagaan mo, you make sure na hindi na mauulit yung ginawa ng anak mo na yun. Sa tingin ba yung anak mo na yun, talagang ano mo, ano tawag doon, pauulit-ulitin mo sa kanya ginawa mo sa klase mo, sa kapatid mo, bla 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 bla. Hindi mo gagawin sa anak mo yun. Pero yung anak mo eventually, kunyari matanda na sila, tapos yung kapatid niya, halimbawa yung kapatid niya, ito nga gawa to ni kuya, sinaksak niya ako nung 4 years old ako. Even yung sinaksak na yon, nung matanda na siya, naiintindihan niya na at mahal niya pa rin yung kapatid niya kasi alam niya na baby sila nung time na yun. So kahit yung ginawan niya ng mali, alam niya na hindi niya pwedeng parusahan forever yung kapatid niya.
Kasi alam niya na bata sila, both of them. So nagtatawanan sila, may peklat na ako kasi ito buisit ganyan. So probably baka jokingly na lang yun, no? Parang binabalikan na lang nila yung nakaraan, right? So I'm happy na na-share ko to. And ngayon, kung sa religion side naman, tandaan ninyo ha, Kristiyano kasi ako, no? Catholic ako. So yun yung i-share ko sa inyo. Every day, si God, yung new every morning, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercy never come to an end. There are new every morning, gratefulness, oh Lord. So nasa Bible yon na si God sa atin nandyan lang. Alam niyang tao lang tayo, alam niyang tatanga-tanga tayo. So alam niyang madadapa tayo, tatayo, madadapa ulit. So alam niya yun. So hingi lang tayo ng sorry sa Kanya at tumingi tayo ng grace na pati yung sarili, kung siya pinapatawad ka, patawarin mo rin yung sarili mo by knowing na yun lang yung level ng utak mo. That's why you ask grace from God na patawarin ka. Basically, actually it's more of napatawarin mo ang sarili mo. Para madali mong mapatawad ng sarili mo, madaling sabihin sa akin, but yung ideya na gaya ng isang 4 years old, sinaksak niya yung mukha ng kaklase niya, hindi natin siya masisisi kasi yun lang yung level ng utak niya. Sumama ka sa isang may asawa, isa kang kabit, yung time na yon may pangangailangan ka, yun lang yung level ng utak mo. Pero nung tumanda ka na, binalikan mo yung history mo, nagawa ko yun kasi maigpit yung pangangailangan ko, kailangan kumapit, no? Kailangan kumapit kasi yun lang yung level ng utak ko. Pero kung sana, pero wala nang sana ha, pero isipin nyo na lang na kung wise ka na dati at naisipin mo, no, I'll never do that, hindi ko gagawin yun, kasi manggagaling din yun sa values ng inyong pamilya, yung natutunan mo, saan ka man natuto. Pero kasi may mga tao na talagang hindi maganda yung pinanggalingan nila, yung background nila. So ngayon, nare-relive nila yung buhay na yun, nag-uulit-ulit sila. But because you're learning now, kasabi mo, ay ganun pala yun, okay, so anong dapat kong baguhin? Hindi ka rin masisisi kung parang sa'yo okay lang manira ng pamilya kasi baka expose ka, baka kayo mismo lumaki ka sa isang nanay mo na ganun din, so kala mo tama yun. Sisisihin ba kita dahil lumaki ka sa nanay mong mistress din? Hindi, kasi nung lumaki ka, kala mo tama yun. Gets nyo? So even us, kahit tayo halimbawa yung ginawa ng kasalanan, having this learning, nagkakaroon tayo ng understanding, mas nagiging compassionate tayo. For example, magnanakaw, yung isang nagnanakaw siya, may rason kung bakit siya nagnanakaw. Gutom, hirap na hirap siya sa buhay niya, na kahit sa pagkain na lang sana dapat kumakain siya, pero magnanakaw siya kasi gutom hirap siya sa buhay niya Iba naman yung kwento ng magnanakaw ka para bumili ka ng iPhone. So yung taong yun may problema rin kasi bakit kailangan niya ng iPhone? Kailangan ba niya ng attention? Kailangan niya, so may problema din siya sa attention. So ang bawat isa sa atin may mga daladalang problema na kung maiintindihan lang natin, hindi tayo ganun mahihirapan magpatawad. Kasi sila ay biktima lang din nung kanilang background, like yung magulang nila. Yung mga magulang nila talaga magnanakaw or na-expose sila, kala nila tama. So hindi natin sila masisiga. Gaya ng 4 years old no batang yun, sinaksak niya yung 4 years old siya nga, hindi niya alam first time niya, saan pa siya nakakita ng nanaksak, wala lang, nangyari lang sa kanya. Gets? Hindi
hindi siya nag-iisip. Okay? So, yun ano. So, kung ikaw, yung ginawa ng kasalanan, halimbawa, ikaw yung babae, ikaw yung lalaki or babae, iwan ka ng asawa mo, sumama sa iba, nasaktan ka, at humingi naman ng tawad. Pero, ito lang ha, ganito, hindi porket naiintindihan mo, madali na sa'yo. Okay? Kasi ikaw mismo may pinagdadaanan ka rin. Maaring naloko rin yung magulang mo na yung idea mo, napakasakit nun, at kung anong mga pinagsasabi mo sa sarili mo, na mahirapan ka rin. So, anong gagawin? Importante lang na meron kang awareness na ganito yung nangyayari sa buhay. Para ikaw magde-decide whether patatawarin ko to o hindi. Because you have this kind of awareness na meron ka ng ganitong klaseng pag-iisip. Naintindihan? And ang hirap kasi sabihin na kung magkakaroon ng understanding, pag magiging maganda yung mundo, etc. yung cliche. But totoo, having this awareness, yung naintindihan natin yung background, ba't niya ginawa yun yung kaya gusto ko, interesado ko na gusto ko makakausap yung mga tao, bakit niya nagawa yun, etc. etc. Meron akong follower, yun pala, ngayon ko na naalala siya, talagang nagkaroon siya ng anxiety because of guilt. Okay, nasa ibang bansa siya, pero talagang guilty siya sa manong nagkaroon na siya ng anxiety because of that, and she stopped it. Tinigil niya because of that guilt. Ngayon, yun din yung sinabi ko sa kanya, yun lang din yung level ng pag-iisip mo ngayon kaya mo nagawa yun. And maraming factors ha. Maaring nung time na yun talagang nasa verge of really matinding kalungkutan kasi nasa ibang bansa. Nung time na yun parang yun yung pinaka the best na pwede mangyari lang sa'yo, at hindi mo na naisip yung mga asawa mo, yung pamilya mo, at ano yung mangyayari. And now she feels guilty about it. Nagkaroon siya ng anxiety. So yun yung sinabi ko sa kanya, na lahat tayo nagkakamali, pero hindi ito excuse para magkaroon ka ng kasalanan. In fact, para ito sa mga taong guilty nga. Ibig sabihin kasi pag nag-feel guilty na sila, hindi maganda yung pakiramdam nila sa ginawa nila. Gusto nila matanggal yung guilt na yon. Okay? Now, para nga mawala yung guilt na yon, you need to understand na maraming factors na para mangyari, lalo na yung mga bagay na hindi sinasadya. Meron kasi talagang bagay na sinadya eh. Diba? Nagnakaw ka. Sinadya mo talagang magnakaw kasi gutom ka. That's a different story. Pero may mga hindi sinasadya na, halimbawa, nagkainuman lang kayo. Huwag nyo gawing excuse to kasi kung may plano kayo, ano yun? Pag may alak, may balak, o iba pang story yun. Kapag plinanuhan nyo, may talagang intention yun, o mali yun. Pero halimbawa, iba rin yung magmamang-maangan ka, wala akong intensyon, sige, katarantaduhan nyo, huwag nyo na gamitin to, ha? Yung video ko na gagawin nyo pa rin. Anyways, halimbawa, yun nga, example na hindi mo sinadya, nangyari lang. Actually, hindi nga kayo magkakilala, baka doon lang kayo nagkakilala sa party na yun eh. Alam mo yun, dahil sa katangahan nyo, nalasing kayo, bobo kayo, may parang kayong hot, may nangyari, parang may asawa, yun pa yung masakit. So, may mga ganong sitwasyon na nangyari kahit hindi natin gustong mangyari. Kasi, I know you understand, naiintindihan niyo ba ako? Pero again hindi excuse yun hindi siya dapat intentional. Konting mga bagay lang yung nangyayari. Huwag porket isipin niyo, lasing ako, pwede ako magkasala, utot. Hindi nyo pwede gawin excuse yun. Anyways, sige, kasi gusto ko mag 30 minutes lang. Ang sarap pala magganitong makipag-usap, no? Hindi lang siya, may kinalaman pa rin siya sa anxiety, pero I talk about life, no? O nga, no? Mag-extend ako sa life kasi kung mas maalam ka about life, you have wisdom, then mas magiging masaya buhayin mo. Okay? So, please share. Tulungan natin yung mga kapwa natin, no? I like this kwento. This is about guilt, para makatulog tayo. So ngayon kung may guilt ka, kailangan ma-address lang yon basically. Mapatawad mo yung sarili mo, mawala yung guilt, then makakatulog ka ng maayos.
focus. At gagawin mo pa yung ibang sinabi ko dun sa part 1, part 2, at part 3. Okay, with that, bye!